So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, i-game test natin finally itong isang napakalupit na smartphone na lumabas ngayon ni Poco, ang Poco M6 Pro. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So bago tayo mag-start, ito pala yung quick specification ni Poco M6 Pro. Sa chipset, meron siyang MediaTek Helio G99 Ultra. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.2 GHz. And sa GPU, meron siyang Mali G57 MC2. Yung variant na game test natin is 12GB of RAM and 512GB of internal storage. At yung OS niya, out of the box, is Android 13 with MIUI 14. At pagdating sa battery, meron siyang 5,000 mAh non-removable battery na support ang 67W fast charging. So, anim na games sa ating test: COD, Asphalt 9, Mobile Legends, Genshin, 2K20, at Farlight 84. So, first na lalaruin natin is Farlight 84. Set natin yung settings sa pinakamataas. So, hindi pwede extreme. So, hanggang graphics HDR. So, magre-reset siya. Frame rate extreme at resolution high. So, pagdating sa Farlight 84, astig na playable siya dito sa Poco M6 Pro 4G. Ayan. Solid naman yung performance. Pero tayo mga slight frame drops na experience. Pero manageable siya mga J-Vlog. Ayan, may mga frame drops. Pero na-handle naman so far ni Poco M6 Pro itong Farlight 84. So, yan. Okay naman yung performance. May mga frame drops pero manageable siya. Sa high settings to mga J-Vlog. So, yan. Okay. Playable naman ang Farlight 84 dito sa phone na to. So, next naman is COD. So, ito yung settings natin both sa Battle Royale and multiplayer. Graphics medium. So, sad to say, hindi pa siya naka-optimize and frame rate high. So, pagdating sa COD Battle Royale, super smooth yung performance dyan ni Poco M6 Pro. Ayan, ang ganda ng performance niya. So, yun nga, nakakalungkot na hanggang medium graphics lang siya. Pero, okay naman yung graphics sa medium. So far, wala naman tayo na experience sa frame drops habang naglalaro. Smooth yung kanya movement, salamat sa high frame rate. So, yun. Sa Battle Royale ay maganda performance ng Poco M6 Pro. So, next naman is multiplayer. Same settings din. So, pagdating sa Poco M6 Pro mga ka-J-Vlog, super smooth yung performance dyan. Ayan, wala tayong na-experience sa mga any frame drops habang naglalaro. So, may enjoy nyo po maglaro ng multiplayer ng COD dito sa smartphone na to. Super smooth siya. So yan, pagdating sa Asphalt 9 ay okay din ang performance niya, smooth. Kahit na nag-flash siya sa kotse ay wala naman tayong experience sa mga malalang frame drops or any big problems while playing Asphalt 9 dito sa Poco M6 Pro. So next naman is NBA 2K20. Ngayon iset natin siya sa mataas sa settings. So high natin lahat. Matic naman to, kaya niya, pero syempre gusto natin makita performance
ng Poco M6 Pro. So, hi lahat. So pagdating sa NBA 2K20, kitang-kita nyo naman na super smooth ang performance ni Poco M6 Pro. Wala tayong na-experience sa mga any frame drops while playing this game dito or any slow movement sa mga players. So yun, panigurado may enjoy nyo maglaro ng NBA 2K20 dito sa smartphone na to. Kayang-kaya niya. So next naman is Mobile Legends. So set natin yung settings niya. So yan, HD mode naka-on. Refresh rate high. Sad to say, di pa siya naka-optimize. Graphics high. Naka-on ng outline at shadow at syempre naka-full download ng resources dito. So pagdating sa Mobile Legends, super duper playable yan dito sa Poco M6 Pro. Ang ganda ng performance niya, smooth. Pero yun, sad to say, hindi siya available sa Ultra Graphics. Malay nyo naman soon, pag mga future updates ay maging available naman yan. Pero sa settings na ngayon, ay wala akong marereklamo rin dahil smooth siya. Wala tayong experience sa any frame drops naman habang naglalaro ng ML dito sa Poco M6 Pro. Playable na playable siya mga ka-J-Vlog. At paniguradong ma-enjoy nyo maglaro ng ML dito. So yun mga ka-J-Vlog, yung gaming performance ni Poco M6 Pro. Kung makikita nyo naman, lahat ng tinest natin games ay playable. Wala naman siyang game na encounter na nahihirapan siya. Ang ganda ng performance sa pagdating sa Mobile Legends mga ka-J-Vlog. Pero yun nga, pagdating sa mga settings sa COD and ML, medyo hindi pa ganun ka-optimize yung kanyang chipset. Dahil bago yan, MediaTek Helio G99 Ultra kasi yan. So, malay natin sa mga next future updates ay magiging ano naman na siya optimize, di ba? So, pero sa performance niya naman ngayon ay na-handle niya naman lahat ng mga tinest nating games dito sa Poco M6 Pro. At maganda siya for gaming, to be honest mga ka-J-Vlog, dahil sa kanyang large display at malaki yung kanyang battery capacity. Yung kanyang battery, pag nalobat naman, napakabilis lang yan ma-full charge salamat sa kanyang 67 watt fast charging capability. So yan, alam nyo naman, pag si Poco, ang focus talaga nila pagdating sa M series or X series ay gaming. Kaya panigurado may enjoy nyo yan dito sa Poco M6 Pro. Kaya kung i-rate ko yung gaming performance nito, 1 ang lowest and high sa kanyang presyo, ang score ko dito, nasa 8. So kung interesado kayo sa Poco M6 Pro, ayan mga ka-J-Vlog, huwag kayo mag-alala, ilalagay ko po yung link nito sa description.